Nakakadiri ang pagkain ng mga Pilipino. Ito ang mga salitang binitiwan ng isang batang babaeng Pranses. Para sa kanya, lahat ng tungkol sa Pilipinas ay mahirap tanggapin. Ang mga isdang may ulo pa, ang itim na dinuguan, at mga pagkaing hindi niya kailanman nakita. Dala ang ganitong pananaw, sumama siya sa kanyang pamilya sa paglalakbay patungong Pilipinas. Ngunit sa isang maliit na panuluyan sa Tagaytay, ang magiliw na mga salita ng isang Pilipinang may-ari at isang almusal ang babago sa lahat. Sa isang subo lamang, ang matigas na pag-uugali ng bata ay nagbago na parang ibang tao. Ang kanyang ina, na nakasaksi sa lahat, ay hindi napigilang mapaluha. Ano nga ba ang mayroon sa almusal ng Pilipinas? Kapag natapos mo ang kuwentong ito, tiyak na mas pahahalagahan mo ang oras kasama ang iyong pamilya simula ngayon. Halina't basahin hanggang sa dulo. Sa isang tahimik na lugar sa labas ng Paris, naninirahan ang pamilyang Lemaire. Ang ama, si Jean, ay isang chef sa isang kilalang restaurant. Ang ina, si Emily, ay nagtatrabaho sa isang publishing house. Mayroon silang 9 gulang na anak na babae, si Sophie. May gininto ang buhok at malalaking asul na mga mata, mukha siyang anghel, ngunit sa katotohanan, si Sophie ay isang tipikal na batang spoiled. Lalo na sa oras ng pagkain, kitang-kita ang kanyang pag-uugali. Sa umaga, croissant at tsokolate. Sa tanghali, cheese sandwich. Sa gabi, pasta o pizza. Kapag may ibang inihain sa mesa, sisimangot si Sophie at sisigaw, "Ayoko niyan! Hindi ko kakainin yan!" Wala siyang pakialam sa tingin ng ibang tao. Sa restaurant man o sa bahay, pareho ang kanyang ugali. Halos hindi niya tinitikman ang gulay, isda o karne. Ilang beses nang kumonsulta si Emily sa mga nutrisyonista. Ngunit iisa lang ang sagot na nakukuha niya. Huwag ninyo siyang piliting kumain. Walang solusyon na matagpuan. Bilang isang kusinero, labis na ikinalulungkot ni Jean ang pagiging pihika ng kanyang anak. Sa trabaho, gumagamit siya ng iba't ibang sangkap upang lumikha ng masasarap na pagkain. Bakit hindi ko maibahagi ang yaman na ito sa sarili kong anak? Ganito rin ang problema ni Emily. Kahit abala sa trabaho, laging nasa isip niya ang pagkain ng kanyang anak. Isang hapon ng tagsibol, habang nagpapatuloy ang mga araw na ganito, umuwi si Sophie mula sa paaralan na may kakaibang sigla. Tumatakbo siyang pumasok sa sala na nagniningning ang mga mata. "Mama, Papa, tingnan ninyo. Pinahiram sa akin ng kaibigan ko." Hawak niya ang isang DVD ng isang travel documentary tungkol sa Pilipinas. Sabi ng mga kaklase ko, "Sobrang ganda raw. Gusto ko ring mapanood." Nang gabing iyon, nanood ang buong pamilya. Isang mundong hindi pa nila nakikita ang lumitaw sa screen. Magagandang dalampasigan, mga batang nakasuot ng makukulay na uniforme, at mga pagkaing may kakaibang hugis. Nakatutok si Sophie sa screen, halos hindi na kumukurap. Totoo ba ang lugar na ito? Lubos na nabighani si Sophie sa tanawing ipinapakita sa dokumentaryo. Mula sa araw na iyon, hindi na napigil ang pagkahumaling ni Sophie sa Pilipinas. Kinabukasan, humiram siya ng mga libro tungkol sa Pilipinas sa silid-aklatan. Sa katapusan ng linggo, idinikit niya ang mapa ng Pilipinas sa pader ng kanyang kwarto. Nagprint siya ng mga litratong nakita niya online at idinikit sa kanyang notebook. At pagkatapos ng isang linggo, ipinahayag ni Sophie sa kanyang mga magulang. "Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Kailangan kong makapunta doon." Nagkatinginan sina Emily at Jean. "Panandaliang kapritso lang siguro yan," naisip nila. Ngunit hindi humupa ang interes ni Sophie. Araw-araw, sinasabi niyang gusto niyang pumunta sa Pilipinas. Paggising sa umaga, nagsasaliksik siya tungkol sa mga pasyalan. Pag-uwi mula sa paaralan, nanonood siya ng mga video ng mga beach resort. Sa hapunan, walang tigil siyang nagtatanong, ano kayang mayroon sa Pilipinas?
Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, ngunit hindi nawala ang kanyang pananabik. Nagsimulang mag-isip si Jean. Sa totoo lang, matagal na rin siyang interesado sa kultura ng pagkain sa Pilipinas. Ang kakaibang timpla ng panlasang Espanyol, Tsino at Malay. Narinig niya ang mga kwento mula sa isang senior chef sa kanyang trabaho na nagsanay sa Pilipinas at naisip niyang balang araw ay gusto rin niyang pumunta. Si Emily naman, na nag-asikaso ng pagsasalin ng panitikang Pilipino sa kanyang trabaho, ay nahahalina sa lalim ng kultura nito. Baka ito na ang tamang pagkakataon, naisip niya. Higit sa lahat, may isang maliit na pag-asa sa kanilang mga puso. Baka sa isang espesyal na karanasan sa Pilipinas, kahit paano ay mabawasan ang pagiging pihikan ni Sophie. Baka lumawak ang kanyang pananaw at magkaroon siya ng interes sa mga bagong pagkain. Dala ang pag-asang ito, nag-usap ang mag-asawa. Isang Sabado ng Mayo, bumisita silang 3 sa isang travel agency. Ang mga polyeto na ipinakita sa kanila ay naglalaman ng magagandang tanawin ng Pilipinas. Ang mga beach sa Palawan, ang chocolate hills sa Bohol, at ang malamig na klima ng Tagaytay. Tuwang-tuwa si Sophie habang tinuturo ang bawat larawan. Gusto kong pumunta dito. Pati dito. Inilabas ng ahente ang isa pang polyeto. Inirerekomenda rin po namin ang mga hotel na may kasamang almusal. Espesyal po ang almusal sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, kumunot ang noo ni Sophie. Hindi ba't puro kakaiba ang pagkain sa Pilipinas? Yung mga buong isda at yung may dugo? Sabi niya, habang nakatakip ang ilong. Huwag kang mag-alala. Mayroon din namang tinapay at pasta sa Pilipinas. Pag-alo ni Emily, ngunit bakas pa rin sa mukha ni Sophie ang pag-aalala. Paano kung puro kakaibang pagkain ang almusal sa hotel? Hindi ko talaga kakainin yun ha? Ngumiti ang ahente at sumagot. Mayroon din pong mga western breakfast sa mga hotel sa Pilipinas. Huwag po kayong mag-alala. Bahagyang nakahinga nang maluwag si Sophie sa narinig. Ngunit may maliit na pag-aalala paring natira sa puso ni Emily. Gayunpaman, tuloy-tuloy ang paghahanda. Habang papalapit ang bakasyon sa tag-araw, lalong nasasabik si Sophie. Inihanda niya ang kanyang maleta, pinili ang kanyang mga damit. Ngunit kapag pagkain na ang pinag-uusapan, nag-iiba ang kanyang ugali. Basta may tinapay at keso, ayos na ako, matigas niyang sabi. Kahit anong pakiusap ni Jean na subukan man lang, hindi nakikinig ang kanyang anak. At sa huling linggo ng Hulyo, dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Puno ng mga biyahero, ang Charles de Gaulle Airport. Suot ni Sophie ang kanyang bagong backpack. Sabik na naglalakad patungo sa boarding gate. Nagsimula na ang mahabang biyahe. Kahit ang pagkain sa eroplano, kalahati lang ang kinain ni Sophie. Anong karne to? Ayoko nito, reklamo niya, at nauwi sa pagkain lang ng tinapay at dessert. Tahimik na napabuntong hininga si Emily sa kanyang tabi. Habang nakatingin sa mga ulap sa labas ng bintana, naramdaman niyang may kaunting pananabik sa kanyang puso. Matapos ang mahabang biyahe, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Pagkatapos ng immigration at paglabas sa arrival lobby, biglang napatigil si Sophie. Ang mga karatula sa Tagalog, ang dami ng mga taong nag-aabang, ang init at halumigmig, at higit sa lahat, ang ingay. Mama, ang ingay naman dito, bulong ni Sophie. Ada, tama siya. Ibang-iba sa katahimikan ng mga paliparan sa Europa. Tiyak na nasa ibang mundo na sila. Mula sa paliparan, sumakay sila ng van patungo sa kanilang hotel sa Makati. Sa labas ng bintana, sunod-sunod na naglalakihang gusali ang kanilang nakikita. Sa mga kalsada, magkahalong maayos na mga sasakyan at makukulay na jeepney ang dumadaan. Ang mga taong nag-aabang sa tawiran, lahat ay tila nagmamadali. Idinikit ni Sophie ang kanyang mukha sa bintana, pinagmamasdan ng tanawin. Wow!
Ang gulo, pero ang kulay. Ang mahinang bulong ng anak na nagpangiti kina Emily at Jean. Pumasok ang van sa sentro ng lungsod. Pagdating sa hotel, magalang silang binati ng mga staff. Ang init ng kanilang pagtanggap ay ikinahanga ni Emily. Ang silid na ibinigay sa kanila ay malinis at maayos. Sa ibabaw ng kama, may isang maliit na basket ng prutas at isang welcome card. Welcome to the Philippines. Nang gabing iyon, nagpasya ang pamilya na kumain sa isang kalapit na restaurant. Pagbukas ng menu, nakita nila ang iba't ibang pagkaing may kasamang larawan. Adobo, sinigang, lechon, kare-kare. Mukhang masasarap lahat, ngunit nakasimangot pa rin si Sophie. Mama, wala bang pasta? Nagtanong si Emily sa waiter. At sa kabutihang palad, mayroon silang pasta. Nakahinga, nang maluwag si Sophie at umorder ng tomato sauce pasta. Si Jean ay umorder ng sinigang na baboy. At si Emily naman ay adobong manok. Nang dumating ang pagkain, namangha ang mag-asawa. Ang sinigang ay mayaman sa lasa at ang adobo ay malambot at malinamnam. Napakasarap! Bulong ni Jean. Bilang isang kusinero, humanga siya sa pagiging komplikado ng lasa. Naglagay si Emily ng isang piraso ng manok mula sa adobo sa tabi ng plato ni Sophie. Masarap, nak. Tikman mo lang kahit isang kagat. Ngunit mabilis na umiling si Sophie. Ayoko ng kakaibang pagkain. Tiningnan niya sandali ang mga plato ng magulang at ibinalik ang tingin sa kanyang pasta. Hindi na nagsalita si Emily. Tahimik na lamang ipinagpatuloy ni Jean ang pagkain ng kanyang sinigang. Ganito nagsimula ang kanilang mga araw sa Pilipinas. Kinabukasan, ang plano ay pumunta sa isang makasaysayang lugar. Halos hindi makatulog si Sophie sa sobrang pananabik. Ngunit habang nakahiga si Emilie, may maliit pa ring pag-aalala sa kanyang puso. Sa labas ng bintana, tanaw ang mga ilaw ng gabi sa Makati. Libu-libong ilaw ang kumikislap habang lumalalim ang gabi. Kinaumagahan, maagang nagising si Sophie. Sa breakfast buffet ng hotel, may tinapay, cereal at yogurt. Panatag si Sophie at kinain ang kanyang karaniwang almusal. Ngunit si Jean ay nabighani sa mga pagkaing nasa Filipino food section. Sinangag garlic fried rice, longganisa, itlog na maalat, at iba't ibang kakanin. Bilang isang kusinero, nakikita niyang maingat na inihanda ang bawat isa. Pagkatapos mag-almusal, walang tigil na nagyaya si Sophie na umalis. Ang destinasyon nila ay ang Intramuros. Ang mga lumang pader at kalesa na nakikita niya sa mga larawan ay nasa harap na niya. Tuwang-tuwa si Sophie, sumisigaw at tumatakbo. Sa bawat sakay niya sa kalesa, sumisigaw siya ng, "Ang saya!" Masaya rin sina Emily at Jean habang pinagmamasdan ang ngiti ng kanilang anak. Dumating ang oras ng tanghalian. Pumasok sila sa isang restaurant sa loob ng Intramuros at agad binuklat ni Sophie ang menu. Chicken fingers at fries. Walang pag-aalinlangan, ito ang kanyang pinili. Si Jean naman ay umorder ng kare-kare. Nang dumating ang pagkain, tinikman niya ito at bahagyang nagulat. Ibang-iba sa mga curry na natikman niya sa Pransya. May tamis, malapot, at may kakaibang lasa ng mani. "Sophie, tikman mo." "Masarap." Alok ni Jean, ngunit tumalikod si Sophie. "Ayoko. Dito na lang ako," sagot niya habang kumakagat ng chicken finger. Napabuntong hiniko si Emily. Medyo napapagod na siya sa katigasan ng ulo ng anak. Pagsapit ng hapon, pumasok ang pamilya sa isang souvenir shop. Habang tinitingnan ni Sophie ang mga souvenir, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang display ng makukulay na kakanin. Ang kulay ube na puto bumbong, ang maraming kulay na sapin-sapin, at ang parang hiyas na kutsinta. "Mama, ano to?" tanong ni Sophie. "Ang ganda. Pagkain ba to?" Ngumiti ang tindera at sumagot. "Opo, ma'am. Mga tradisyonal. Nakakanin po yan ng Pilipinas." Tinitigang mabuti ni Sophie ang mga pagkain. Nakita ito ni Emily
at kinausap ang tindera. Pabili po ng isang set niyan. Pagbalik sa hotel, agad binuksan ni Sophie ang kahon. Sa loob, nakahilera ang makukulay na kakanin. Bawat isa ay parang isang maliit na obra maestra. Nag-alinlangan sandali si Sophie bago dahan-dahang kinuha ang isang piraso ng sapin-sapin. Nang kagatin niya ito, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Matamis, pero kakaiba ang lasa. May halo ng pagtataka at pagkalito sa kanyang mukha. Sasabihin na sana ni Emily na huwag na niyang kainin kung ayaw niya, ngunit sumubo ulit si Sophie. Nang gabing iyon, nag-usap sina Emily at Jean sa kanilang silid. Baka unti-unti nang nagbubukas ang isip niya, sabi ni Emily. Sumang-ayon si Jean. Huwag natin siyang madaliin. Mahaba pa ang ating bakasyon. Kinabukasan, nilibot ng pamilya ang Maynila. Naglakad sila sa kahabaan ng Roxas Boulevard. Ang simoy ng hangin mula sa dagat, ang mga nagtitinda ng street food. Tumingin-tingin si Sophie sa paligid ng may kuryosidad. Ang tanghalian nila ay sa isang sikat na kainan ng manok. Umorder si Jean ng inihaw na manok at si Emily naman ay pritong manok, sabi ni Sophie. Parang ordinaryong manok lang naman yan, pero hindi siya umorder para sa sarili niya. Ngunit pinanood niyang mabuti habang masarap na kumakain ang kanyang mga magulang. May kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi na ito pagtanggi, kundi kuryosidad. Napansin ito ni Jean at dahan-dahang naglagay ng isang piraso ng inihaw na manok sa plato ni Sophie. Nag-alinlangan si Sophie, ngunit kinuha niya ang manok at sinubo. Malambot, hindi naman masama. Nagkatinginan sina Emily at Jean. Isang napakaliit na pagbabago, ngunit tiyak na may umuusbong na sa puso ni Sophie. Lumipas ang mga araw sa Maynila. At makalipas ang ilang araw, naglakbay ang pamilya patungong Tagaytay sakay ng isang van. Namangha si Sophie sa pagbabago ng tanawin mula sa magulong siyudad patungo sa luntiang kabukiran. Habang nasa daan, natanaw nila ang malaking lawa na may bulkan sa gitna. Tingnan ninyo! Yan! Yung bulkang Taal! Di ba? Sigaw ni Sophie. Sumilip din sina Emily at Jean sa bintana. Ang magandang bulkan ay nakatayo sa gitna ng asul na lawa. Huminto sila sa isang tindahan sa daan at bumili si Emily ng buko-pie. Ano yan? Tanong ni Sophie. Ito ay pie na gawa sa buko o niyog. Sikat dito, paliwanag ni Emily. Umiling si Sophie, ngunit dahan-dahang inalok siya ni Emily ng isang piraso. Tinikman niya ito nang may pag-aalinlangan. Nang malasahan niya, nagulat siya. Matamis! Ang sarap ng niyog! Sabi niya nang may ngiti. Pagkalipas ng ilang oras, dumating sila sa Tagaytay. Ibang-iba ang hangin dito kumpara sa Maynila. Ang katahimikan ng probinsya, ang bigat ng kasaysayan. Naglakad sila sa People's Park at sa paligid ng lawa. Parang iba ang hangin dito, bulong ni Sophie. Ganito rin ang naramdaman ni Emily. Nang dapit hapon, bumisita ang pamilya sa isang lugar kung saan tanaw ang buong lawa. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw sa tanawin, tahimik na nakatingin si Sophie sa malayo. Sa kanyang mukha, tila may malalim siyang iniisip. Para sa hapunan, pumasok sila sa isang tradisyonal na restaurant, isang set menu ng mga pagkaing Pilipino ang kanilang in-order. Sunod-sunod na inihain ang maliliit na putahe na maganda ang pagkakaayos. Humanga si Jean sa bawat pagkaing inihahain. Ito ay sining. Bilang isang kusinero, labis siyang humanga sa galing at puso ng mga Pilipinong kusinero. Hindi na tulad ng dati ang reaksyon ni Sophie. Hindi na niya tinanggihan lahat. Sumubo siya ng isang kutsarang kanin at kaunting sinabawang ulam. Dati, hindi man lang niya ito titingnan. Ngunit ngayon ay sinusubukan na niya. Ngunit marami pa ring hindi niya kinakain. Halos hindi niya ginalaw ang isda at gulay. Gayunpaman, napansin ni Emily na tinitingnan na ng kanyang anak ang pagkain ng may kuryosidad, hindi pagkasuklam. Unti-unti, tiyak na may nagbabago sa puso ni Sophie.
At sa huling bahagi ng kanilang paglalakbay, dumating ang araw na tutuloy sila sa isang tradisyonal na panuluyan na inireserba ni Emily. Pagbaba nila ng van, natanaw nila ang isang bahay na gawa sa kahoy sa isang tahimik na lugar. Pagpasok sa tarangkahan, isang luntiang hardin ang bumungad sa kanila. Mga batong daanan, mga bulaklak na sampagwita, lahat ay magkakatugma. Hinubad nila ang kanilang sapatos sa pasukan. Habang naglalakad sa sahig na kahoy, maririnig ang mahinang lagutok nito. Dinala sila sa isang silid na may sahig na kawayan. Ang amoy ng sariwang hangin ay pumuno sa silid at mula sa bintana tanaw ang hardin. Umupo si Sophie sa sahig na banig. Malambot at parang nakakakalma. Nagulat si Emily sa sinabi niya. Ito ang unang pagkakataon na tinanggap ni Sophie ang isang bagay na Pilipino nang walang reklamo. Isang babae na nasa mga 50 anyos ang nagdala ng tsaa. Siya si Aling Elena, ang may-ari, na may mahinahong kilos at magiliw ng ngiti. Maingat niyang ipinakita ang silid at ipinaliwanag ang mga pasilidad ng panuluyan. Ang pagkain po ay ihahatid namin dito sa inyong silid. Bukas po ng umaga, dito ko rin po dadalhin ang almusal. Ang hapunan ay isang masaganang salo-salo. Si Aling Elena mismo ang naghain, ipinapaliwanag ang bawat putahe. Pinagmasdan ni Sophie ang pagkain. Kung dati, sisigaw siya ng, "Hindi ko kayang kainin yan." Sumubo siya ng kanin at kaunting sabaw. Iyon lang, ngunit walang sinabi si Aling Elena. Ngumiti lamang siya nang may kabaitan, dahan-dahan lang po sa pagkain. Tumango si Sophie sa mahinang boses. Tahimik na pinagmamasdan ni na Emily at Jean ang pagbabago ng kanilang anak. Pagkatapos kumain, naligo ang pamilya sa isang maliit na pool. Mula sa labas, tanaw ang mga bituin sa kalangitan. Kanapakaraming bituin, hindi tulad ng nakikita nila sa Paris. Habang nakababad sa tubig, tahimik na tumingala si Sophie sa langit. Pagbalik sa silid, nakalatag na ang kanilang mga higaan. Malambot at mabango. Ang sarap. Bulong niya at mabilis na nakatulog. Kinaumagahan, nagising si Emily sa huni ng mga ibon. Nang tingnan niya ang orasan, 6:00 pa lang ng umaga. Sa labas ng bintana, kumikinang ang hamog sa mga halaman sa hardin na sinisikatan ng araw. Isang napakasariwang umaga. Ibang-iba sa umaga sa Paris. Ang ingay ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga tao, ang nagmamadaling oras. Dito, wala noon. Tanging marahan at tahimik na paglipas ng oras. Mga 7:00, may narinig silang mga yabag sa pasilyo. Si Aling Elena, dala ang kanilang almusal. Sakto namang nagising si Sophie. Humihikab habang bumabangon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Magalang na yumuko si Aling Elena at sinimulang ihanda ang almusal sa isang maliit na mesa. Sunod-sunod niyang inilapag ang mga pinggan, bagong saing na kanin. Umaakyat pa ang usok at mayroon itong bahagyang matamis na amoy. Isang isdang daing na pinirito hanggang maging ginintuang kayumanggi. Malutong ang balat at malambot ang laman. Isang mangkok ng mainit na tsokolate na may amoy ng purong kakao. Makukulay na hiniwang kamatis, sibuyas at itlog na maalat. At isang platito ng sariwang mangga. Ang bawat pagkaing maingat na inihanda ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Ngunit ang mukha ni Sophie ay unti-unting kumunot. Ang kanyang bibig ay ngumiwi at ang kanyang noo ay nagsalubong. Kinabahan si Emily at sa sumunod na sandali, sumigaw si Sophie. "Hindi ko kayang kainin to." Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa tahimik na panuluyan. Nasaan ang tinapay? Ang keso? Ang yogurt? Lalong lumakas ang boses ni Sophie. Namumula ang kanyang mukha at nangingilid na ang luha. "Sophie, dahan-dahan. May iba pang bisita." Pilit na pinapakalma ni Emily, ngunit hindi nakikinig ang anak. "Ang pangit ng almusal sa Pilipinas. Hinding-hindi ko to kakainin." Namutla si Emilie. At si Jean,
ay litong-lito na nakatingin sa kanilang anak. Ang Hiya, dahil sa pagsira sa katahimikan ng lugar, ay humalo sa inis kay Sophie, ngunit sa sandaling iyon, walang bakas ng gulat o pagkainis sa kanyang mukha. Lumuhod siya para maging kapantay si Sophie at mahinahong nagsalita. Ganoon ba, Iha? Sige, pero maari mo bang tikman kahit isang subo lang? Ang kanyang boses ay hindi pilit o mapanghikayat. Ito ay banayad at tumatagos sa puso. Bahagyang humupa ang galit ni Sophie. Tinitigan niya si Aling Elena ng kanyang mga matang basa sa luha. Itinuro ni Aling Elena ang bawat pagkain at dahan-dahang nagsimulang magsalita. Itong kanin? Bagong saing lang kaninang umaga. Ang bigas ay mula sa mga magsasaka sa aming probinsya na buong pusong nagtanim. Habang nakatingin sa kanin, nagpatuloy si Aling Elena. Ang isdang ito, hinuli ng mga mangingisda bago pa sumikat ang araw. Amoy dagat pa, hindi ba? Ang balat ng isda ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang mga kamatis at mangga, pinitas lang mula sa hardin sa likod bahay. Ang bawat isa dito ay inihanda ng may pagmamahal. Habang nakikinig si Emily sa mga salita ni Aling Elena, naramdaman niyang umiinit ang kanyang dibdib. Ganoon pala kalaki ang hirap at puso na ibinuhos sa bawat pagkain. Si Jean, bilang isang kusinero, ay lubos na naunawaan ang bigat ng mga salitang iyon. Bakit po napakaraming trabaho para dito? Hindi napigilang itanong ni Emily. Lalo pang gumanda ang ngiti ni Aling Elena. Tuwing umaga, ipinagdarasal namin ang kalusugan ng aming mga bisita, kaya buong puso naming inihahanda ang bawat isa. Ang almusal ay isang mahalagang oras para simulan ng maayos ang araw. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Emily. Sa Pransya, ang almusal ay isang bagay na minamadali. Kakagatin ng croissant, iinumin ng kape, at aalis na. Halos hindi sila nagkakaroon ng pagkakataong mag-almusal nang sama-sama bilang isang pamilya. Si Sophie ay kumakain mag-isa, habang sina Emily at Jean ay nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Iyon ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit dito, may ibang mundo. Ang paghahanda ng almusal na may dalangin para sa kalusugan ng iba. Ang pagtingin sa simula ng araw bilang isang mahalagang oras. Ang ganitong pananaw ay buhay na buhay sa tahimik na panuluyang ito. Si Jean din, bilang isang kusinero, ay napaisip ng malalim. Sa kanyang restaurant, gumagawa siya ng mga pagkaing maganda sa paningin at masarap sa panlasa. Nakakatanggap siya ng mataas na papuri mula sa mga customer. Ngunit, mayroon bang pagmamahal para sa taong kakain doon? Baka puro teknik? At ganda lang ang kanyang hinahabol at nakalimutan na niya ang pinakamahalagang bagay. Medyo nakasimangot pa rin si Sophie, ngunit sa mga salita ni Aling Elena at sa mahinahon nitong muka, tila may naramdaman siya. Isang subo lang. Iha, kung hindi mo magustuhan, hindi mo na kailangang pilitin. Sabi ni Aling Elena, habang nagsasandok ng kaunting kanin sa isang maliit na plato. Tumingin si Sophie sa kanyang mga magulang. Hindi nagsalita si Emily, ngumiti lang ito ng may pag-unawa. Si Jean naman ay tumango na parang sinasabing, okay lang yan. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahang kinuha ni Sophie ang kanyang kutsara. Nanginginig ang kanyang kamay habang sumusubo ng kanin. Matagal bago niya ito na ipasok sa bibig. Hinihintay ni na Emily at Jean na may halong kaba. Nang maisubo ni Sophie ang kanin, nanlaki ang kanyang mga mata. Malambot, may bahagyang alat at amoy ng bawang. Bawat butil ay buo, ngunit malambot. Habang nginunguya niya, isang masarap na lasa ang kumalat sa kanyang bibig. Ibang-iba sa kanin na kinakain niya sa Paris. Masarap, mahinang sabi niya, ngunit malinaw. Napaluha si Emily. Hinaplos ni Jean ang ulo ng kanyang anak. Tahimik na ngumiti si Aling Elena at inalok ang susunod na pagkain. Sige,
Subukan mo naman ang isda. Masarap din ang balat niyan. Nang may pag-aalinlangan, tinusok ni Sophie ang isda. Kumuha siya ng maliit na piraso at sinubo. Isang malutong at maalat-alat na lasa ang sumabog sa kanyang bibig. Tamang-tama ang pagkakatimpla at ang lasa ng isda ay dahan-dahang naramdaman. Walang lansa, masarap. Isa pa nga, kumain pa si Sophie ng isda at humigop ng mainit na tsokolate. Ang tamis nito ay bumalot sa kanyang katawan. Mainit at nakakaginhawa. Iba sa hot chocolate sa Pransya, may kakaibang lasa na nagpapakalma sa puso. Hindi na malaya ni Sophie na tuloy-tuloy na ang kanyang pagkain. Ang kamatis na may itlog na maalat. Ang mangga. Bawat isa ay may banayad na lasa. Hindi magarbo, hindi matapang. Ngunit bawat isa ay maingat na inihanda at may kasamang puso. Naramdaman iyon ni Sophie. Sa isang iglap, naubos ang laman ng lahat ng pinggan. Tinitigan ni Sophie ang kanyang plato at bumulong. Gusto ko pa. Nagulat sina Emily at Jean at nagkatinginan. Ito ang unang pagkakataong sinabi ng kanilang anak na gusto pa niya. Inubos niya ang gulay at isda at kulang pa raw. Isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Tahimik na tumayo si Aling Elena. Sandali lang po, sabi niya at lumabas ng silid. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya dala ang isa pang sandok ng kanin at isang platitong itlog. Sige, kumain ka pa, iha. Masayang nagsimulang kumain muli si Sophie. Habang pinagmamasdan ng kanyang anak, napuno ng saya ang puso ni Emily. Nang matapos kumain at habang nililigpit ni Aling Elena ang mga pinagkainan, nagsalita si Sophie sa mahinang boses. Salamat po. Napakasarap po. Ito ang unang pagkakataon na, bukal sa loob, na nagpasalamat si Sophie. Ngumiti si Aling Elena. Ang pagmamahal ng nagluluto ay nararamdaman sa pagkain. Masaya ako na naramdaman mo iyon, iha. At pagkatapos ng isang sandali, idinugtong niya. Mayroon din akong apo. Nakasing edad mo. Lalong lumambot ang ekspresyon ni Aling Elena. Nakatira siya sa malayo at bihira kaming magkita. Pero sa tuwing nagkikita kami, sabay kaming nag-aalmusal. Ang almusal kasi ay oras para sa pamilya. Hindi na napigilan ni Emily ang kanyang mga luha. Itinuring ni Aling Elena si Sophie na parang sarili niyang apo. Isang pamilya ng dayuhan na hindi niya kilala, ngunit binigyan niya ng ganito kalaking pagmamahal. Maingat na inihanda, buong pusong inihain. Naramdaman din ni Jean na umiinit ang kanyang mga mata. Narito ang sagot sa tanong na, ano ang pagluluto? Hindi ito tungkol sa teknik o itsura, kundi sa paglalagay ng puso at pagmamahal ng nagluluto. Iyon ang tunay na esensya ng pagluluto. Nang araw na iyon, naglakad-lakad ang pamilya sa paligid ng panuluyan. Ang tahimik na mga kalye ng Tagaytay, ang mga lumang bahay, ang maliliit na kapilya, lahat ay payapa at may banayad na daloy ng oras. Mas tahimik si Sophie kaysa karaniwan, tila may iniisip, at paminsan-minsan ay tumitingin sa langit. Nang tanungin ni Emily kung ano ang problema, sumagot si Sophie, ang galing pala kapag nagluluto ka ng may puso. Pinagmasdan ni Emily ang kanyang anak, isang 9 na taong gulang na bata na nagsasabi ng ganitong mga salita. Habang pabalik sa panuluyan, paulit-ulit na lumingon si Sophie na parang may tinitiyak. Pagpasok sa tarangkahan, nakita nila si Aling Elena na nag-aalaga ng mga halaman sa hardin. Biglang tumakbo si Sophie. Aling Elena! Lumingon si Aling Elena. Huminto si Sophie at yumuko na may hiya. Sorry po kaninang umaga. Mahinang sabi niya. Napasigaw po ako. Ngumiti si Aling Elena at hinaplos ang ulo ni Sophie. Ayos lang yon, iha. Ang kamay niya ay napakainit. Sa simula, lahat tayo ay takot sa mga bagay na hindi natin alam at idinugtong niya ng may saya. Pero, salamat sa pagkain mo, ha? Sa hapunan ng gabing iyon, inubos lahat ni Sophie ang pagkain.
Ang mga gulay at isda na dati niyang inaayawan ay masarap niyang kinain. Habang pinagmamasdan siya, paulit-ulit na napangiti sina Emily at Jean. At sa umaga ng kanilang pag-alis, nakita ni Sophie si Aling Elena na naghihintay sa kanila sa may pintuan. Tumakbo siya at niyakap ito. Aling Elena, babalik po kami. Babalik po kami. Pangako. Niyakap din siya ni Aling Elena. Hihintayin ko kayo, iha. Sa susunod, sabihin mo sa akin kung ano ang paborito mong pagkain, ha? Opo. At sabihin niyo rin po sa akin ang paborito ninyo. Sumara ang pinto ng taxi at nagsimulang umandar ang sasakyan. Nakadikit si Sophie sa bintana. Walang tigil sa pagkaway. Kahit lumiit na ang anyo ni Aling Elena, patuloy pa rin siya hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Tahimik ang sasakyan papuntang airport. Biglang nagsalita si Sophie. Mama, pag-uwi natin sa Paris, gusto ko pa rin kumain ng almusal na Pilipino. Nagulat si Emily at nagtanong. Talaga? Seryosong tumango si Sophie. Opo, gusto kong kumain at gusto ko ring subukang magluto. Ngumiti si Emily. Sige, anak, sabay tayong magluto at ipapangako ko, magluluto ako ng may puso. Habang nasa eroplano pabalik, nakatingin si Sophie sa labas ng bintana. Sa malayo, naroon ang tahimik na panuluyan. Ang magiliw ng ngiti ni Aling Elena ay nakatatak na sa kanyang puso. Paglapag sa Charles de Gaulle Airport, bumalik ang ingay ng Paris. Ang busina ng mga sasakyan, ang malalakas na boses ng mga tao, ang nagmamadaling mga tao. Tila naguluhan si Sophie. Ang ingay naman! Bulong niya. Muling naramdaman ni Emily ang pagbabago sa kanyang anak. Ang katahimikan ng Pilipinas, ang payapang oras na iyon, ay malalim na nakaukit sa puso ni Sophie. Pagdating sa bahay, dumiretso si Sophie sa kanyang silid. Inilabas niya isa-isa ang mga pasalubong na binili at maingat na inayos sa kanyang estante. Isang maliit na jeepney, isang bayong, at ang sulat na may larawan ng sampagita na ibinigay ni Aling Elena. Kinabukasan, pumunta si Sophie sa kusina. Mama, gusto kong kumain ng almusal na Pilipino. Huminto si Emily at tinitigan ng anak. Seryoso ang mga mata ni Sophie. Talaga? Opo. Kahit hindi araw-araw. Narinig ito ni Jean at itinaas ang tingin mula sa dyaryo. Kung ganoon, sabay-sabay tayong magluto. Sa katapusan ng linggo, pumunta silang tatlo sa isang kalapit na Asian store. Toyo, suka, bigas, isda. Isa-isa nilang pinili ang mga sangkap na nakita nila sa Pilipinas. Nang sabihin nila sa tindera na gusto nilang magluto ng almusal na Pilipino, binigyan sila nito ng mga payo. Pag-uwi, nag-research sila sa internet kung paano ito lutuin. Ang pagsasaing ng kanin, pagprito ng isda, paggawa ng ensalada, paulit-ulit nilang pinanood ang mga video at nagsulat ng mga tala. Sumilip din si Jean at bumulong. Mukhang masela nitong trabaho. Sa simula, palpak sila. Minsan matigas ang kanin, minsan malabsa, minsan maalat ang isda, minsan matabang. Ilang beses nang muntik sumuko si Emily, ngunit sa tuwing nakikita niya ang mga matang puno ng pag-asa ni Sophie, nagkakaroon siya muli ng lakas. Pagkatapos ng isang linggo, medyo nakuha na nila. Ang kanin ay malambot at ang isda ay masarap. Isang umaga, kumain ang pamilya sa hapagkainan na may almusal na niluto ni Emily. Bagong saing na sinangag, pritong isda, at ensalada. Malayo pa sa almusal sa panuluyan, ngunit inihanda niya ito ng may puso. Nang tumikim si Sophie, nagniningning ang kanyang mga mata. Masarap! Mama! Ang sarap! Napuno ng saya ang puso ni Emily. Hindi dahil sa gumaling siyang magluto, kundi dahil sa labis na kagalakan ng kanyang anak. May isa pang nakakagulat na nangyari. Si Sophie ay kumakain na ng gulay at isda. Ang mga pagkaing dati niyang isinisigaw na, ayoko niyan! Ay normal na niyang kinakain ngayon. Kasi sabi ni Aling Elena, niluluto niyo ito ng may puso, sabi ni Sophie.
Napaiyak si Emily. Ang mensaheng nasa likod ng pagkain, ang puso ng nagluluto, naunawaan iyon ng kanyang anak. Malaki rin ang ipinagbago ni Jean. Dati, kailangan niyang umalis ng 6:00 ng umaga para sa paghahanda sa restaurant. At wala na siya kapag nag-aalmusal ang pamilya. Ngunit mula nang bumalik sila mula sa Pilipinas, mas maaga na siyang gumigising. Ilang beses sa isang linggo, bago pumunta sa restaurant, naghahanda siya ng almusal para sa pamilya. Minsan Pilipino, minsan Pranses, at anumang lutuin, laging may kasamang puso. Ang pundasyon ng pagluluto ay pagmamahal sa mga taong pinaglulutuan mo, bulong niya isang umaga. Mahalaga ang pagluluto ng magagarang pagkain sa restaurant, ngunit ang isang tasang mainit na tsokolate na inihanda para sa pamilya ay may kaparehong halaga. Baka higit pa, ang dating 2 beses sa isang linggo na almusal na Pilipino ay dumalas. Naging 3, 4 na beses. Hindi lang si Sophie, kundi pati sina Emily at Jean ay nasasabik na sa payapang oras na iyon sa umaga. Habang dumadalas ang kanilang pagsasalo-salo, dumami rin ang kanilang kwentuhan. Ikinukuwento ni Sophie ang mga nangyari sa paaralan. Sina Emily at Jean naman ay nagbabahagi tungkol sa kanilang mga trabaho. Ang dating magulong umaga ay naging isang mahalagang oras na nagbubuklod sa pamilya. Pagsapit ng Setyembre, sa bagong school year, nagkaroon ng pagkakataon si Sophie na ibahagi ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa Pilipinas. Ikinuwento niya ang kanyang pagkikita kay Aling Elena. Interesadong nakinig ang kanyang mga kaklase at pinuri siya ng kanyang guro. Isang Sabado ng umaga, may kaibigang bibisita kay Sophie. "Mama, pwede po bang almusal na Pilipino ngayon?" Pakiusap niya. Ngumiti si Emily. Sa oras ng almusal, nagtaka ang kaibigan ni Sophie. Kanin? Isda? Isang almusal na hindi pa niya nakikita. "Masarap yan. Tikman mo," sabi ni Sophie. Nang tumikim ang kaibigan niya, nanlaki ang mga mata nito. "Ang sarap! Araw-araw niyo ba itong kinakain?" Tumango si Sophie nang may pagmamalaki. "Oo, si Papa at Mama ang nagluluto ng may puso. Natutunan namin sa Pilipinas." Ngumiti si Emily habang pinagmamasdan ang mga batang masayang kumakain. Isang umaga ng Oktubre, pumunta si Sophie sa kusina. "Gusto kong sulatan si Aling Elena." Nagulat si Emily, ngunit agad na kumuha ng papel at panulat. Masipag na sumulat si Sophie sa Pranses. "Para kay Aling Elena, ang almusal sa inyong panuluyan ang pinakamasarap sa buong mundo. Ngayon, si Papa at Mama na ang nagluluto ng almusal na Pilipino. Kumakain na po ako ng gulay at isda. Hindi ko po malilimutan ang mga itinuro ninyo. Babalik po kami para makita kayo." Mula kay Sophie. Ipinadala ni Emily ang sulat sa address ng panuluyan. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang sagot mula kay Aling Elena. Sa isang sulat na may magandang pagkakasulat, nakasaad, "Para kay Sophie, salamat sa iyong sulat. Masaya akong malaman na mabuti ang iyong kalagayan. Sana'y patuloy kayong magkaroon ng masayang oras ng almusal bilang isang pamilya. Laging bukas ang Pilipinas para sa inyo. Hihintayin ko kayo." Mula kay Aling Elena. Paulit-ulit na binasa ni Sophie ang sulat at maingat na itinago sa kanyang drawer. Ilang linggo matapos bumalik mula sa Pilipinas, nagsimulang gumawa ng bagong menu si Jean. Ginamit niya ang teknik ng lutuing Pranses, ngunit isinama ang pagiging maselan at ang puso ng lutuing Pilipino. Maganda sa paningin, ngunit banayad sa panlasa. Ang bawat sangkap ay maingat na hinahawakan upang palabasin ang tunay na lasa nito. Naging maganda ang reaksyon ng mga customer. "Iba ang lasa ngayon, may tumatagos sa puso," sabi nila. Isang araw, nagtanong ang isang regular na customer. "Nagbago po ang inyong mga luto. May nangyari po ba?" Ngumiti si Jean. "Natutunan ko po ang tunay na diwa ng pagluluto sa Pilipinas. May mas mahalaga pa kaysa sa teknik. Disyembre, papalapit na ang Pasko. Dati,
laging may magarbong hapunan ang pamilyang Lemaire. Ngunit ngayong taon, iba. Gusto kong magkasama tayo buong araw ngayong Pasko, sabi ni Sophie. Sa umaga ng Pasko, maagang gumising silang tatlo at sabay na naghanda ng almusal. Isang espesyal na almusal na pinagsamang Pilipino at Pranses. May kanin at mainit na tsokolate, may croissant at keso, at may espesyal na omelette na gawa ni Jean. Sabay-sabay silang umupo sa mesa at nagsabi ng, "Kain tayo." Isang salitang natutunan ni Sophie sa Pilipinas. Habang kumakain, binalikan nila ang kanilang mga alaala sa Pilipinas, ang magagandang tanawin, ang masasarap na pagkain, at ang pagkikita nila kay Aling Elena. Ang almusal na iyon ang nagpabago sa lahat, sabi ni Jean. Tumango si Emily. Oo nga, sino ang mag-aakala na isang almusal lang ang magdudulot ng ganito kalaking pagbabago? Tumingin si Sophie sa labas at nagsalita. Mabuti na lang at nakilala ko si Aling Elena. Kahit sinigawan ko siya, hindi siya nagalit. Itinuro niya sa akin ang kahalagahan ng paggawa ng mga bagay ng may puso. Pumasok ang bagong taon. Ang umaga ng pamilyang Lemaire ay payapa pa rin. May mga araw na Pilipino ang almusal, may mga araw na Pranses. Ngunit anumang almusal, laging may oras para sa pamilya, may kuwentuhan, at may ngiti. Isang umaga, sinabi ni Sophie, "Mama, Papa, mabuti na lang at pumunta tayo sa Pilipinas." Ang almusal pala ay hindi lang basta pagkain. Hinaplos ni Jean ang ulo ng anak. Tama ka, anak! Ang tunay na yaman ay wala sa presyo ng pagkain, kundi sa pagmamahal na nakapaloob dito. Ngumiti si Emily habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang tahimik na umaga sa malayong panuluyan sa Tagaytay. Ang magiliw ng ngiti ni Aling Elena. Ang bawat pagkaing maingat na inihanda. Lahat ng iyon ay tahimik, ngunit tiyak na nagpabago sa buhay ng kanilang pamilya. Ang paglalakbay na nagsimula sa isang reklamo ng isang batang spoiled ay nagturo sa kanila ng tunay na kahulugan ng yaman. Ang hapagkainan sa umaga ay naging pinakamahalagang oras sa araw ng pamilyang Lemaire. Ang pagbabago ni Sophie ay naging usap-usapan din sa paaralan. Dati, iniiwan niya ang kanyang pagkain, ngunit ngayon ay inuubos na niya lahat. Nagulat ang kanyang guro at nagtanong kung ano ang nangyari. Ikinuwento ni Sophie nang may pagmamalaki ang kanyang karanasan sa Pilipinas. Naging interesado rin ang ibang mga magulang. Nagkaroon ng pagkakataon si Emily na magsalita sa isang event sa paaralan tungkol sa almusal ng Pilipinas. Ang pagkikita nila kay Aling Elena, ang pagbabago ni Sophie, ang pagtibay ng kanilang pamilya. Maraming magulang ang nakarelate at may ilan pang nagsabi na susubukan din nila ang almusal na Pilipino. Isang araw ng Pebrero, nakatanggap ng email ang publishing house ni Emily mula sa Pilipinas. Isang mungkahi na gawing libro, ang kuwento ng isang pamilyang Pranses na naglakbay sa Pilipinas. Nang ikonsulta ito ni Emily sa kanyang pamilya, nagniningning ang mga mata ni Sophie. Gagawing libro? At sinimulan ni Emily na isulat ang kwento ng pamilyang Lemaire. Ang kwento ng isang spoiled na bata na nagbago dahil sa isang almusal, ang kwento ng pagtibay ng isang pamilya, ang kahalagahan ng paggawa ng mga bagay ng may puso na natutunan nila sa Pilipinas. Habang nagsusulat, napagtanto ni Emily na hindi lang si Sophie ang nagbago sa biyaheng iyon. Siya, si Jean, at ang mismong konsepto nila ng pamilya ay nagbago. Inilathala ang libro pagkatapos ng 6 na buwan. Ang pamagat, ang itinuro ng almusal. Naging matagumpay ito sa Pransya. Marami ang nagsabing naantig sila at gusto na rin nilang pahalagahan ang oras ng almusal. Ngayon, 11 taong gulang na si Sophie. Halos wala na siyang pinipiling pagkain at masarap ng kumain ng kahit ano. At paminsan-minsan, siya na mismo ang nagluluto. Ang pamilyang Lemaire ay may planong bumalik sa Pilipinas sa susunod na tag-araw. Siyempre, sa panuluyan ni Aling Elena sila tutuloy
Sinabi ni Aling Elena na sabik na siyang naghihintay. Ang kuwentong nagsimula sa isang almusal ay nagpapatuloy pa rin. Ano nga ba ang tunay na yaman? Mamahaling sangkap? Magagarang pagkain? Hindi. Ang tunay na yaman ay ang pag-iisip sa kapwa at paglalagay ng puso sa ginagawa, ang pagpapahalaga sa oras na magkakasama, at ang pasasalamat sa maliliit na bagay sa araw-araw. Ito ang itinuro ni Aling Elena sa tahimik na umagang iyon. Ang pagmamahal na inilagay sa pagkain ay tumatawid sa wika at kultura at umaabot sa puso ng mga tao, at tahimik nitong binabago ang buhay. Ikaw? Sino ang kasama mong nag-almusal kaninang